Sa linya natin si Attorney Francis Juan, Chairperson, Energy Regulatory Commission ERC. Attorney, magandang umaga, si Joel Suweng. Good morning po. Oo, magandang umaga, Joel at Weng. Salamat ulit sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Talaga bang walang kontribusyon ang mga investor dito po sa JEA All? Kasi ang sinasabi ho ng grupong PARE, ito yung Partners for Affordable and Reliable Energy, solo na mga consumer ang pagpupondo po rito. Hindi ganun ang yung JEA allowance. Ang JEA allowance kasi ay yung pondo parang doon na makukuha yung kabuang kabayaran sa mga kuryenteng maje-generate ng mga renewable energy plants. Yung mga investor, ang contribution nila ay yung kanilang puhunan mismo doon sa mga plantang itatayo, yung mga renewable energy na siya namang magpuproduce nitong kuryente. So saan mapupunta yung JEOL na babayaran at sisingilin po sa atin kada buwan? Yung JEA allowance kasi, ito ay lilikom ng pondo. Oo. Magkakaroon ng pondo ngayon at dito manggagaling yung pampuno doon sa ibabayad sa kuryenteng renewable na maje-generate nitong mga planta na kasali doon sa JEAP o yung Green Energy Auction Program. Bakit po kailangan may kontribusyon ang consumer? Ang mga consumer kasi ang magbebenepisyo, ang kukonsumo nung kuryenteng renewable Opo, na pero manggagaling magbabayad din dito naman po sa kami sa buwan-buwan, hindi po ba? So bakit kailangan may contribution kami prior? yun, oo. Oo. Yun ang ibabayad natin buwan-buwan doon sa mga kuryenteng ito na maje-generate. Ang pagsisingil lang kasi hindi yung karaniwan na ang ating utility ay papasok sa isang bilateral contract o kaya ay bibili sa WESM. At kung ano yung presyo na naitakda doon sa kontrata na yan at doon sa WESM, yun ang ipapass through ng ating distribution utility. Linawin ko lang. Pagdating Go ahead, sir. Go ahead po. pagdating dito sa mga planta na under sa JEAP o yung Green Energy Auction Program nga, yung kuryente na kanilang maje-generate, ang paunang bayad sa kanila ay yung manggagaling sa WESM. Pero yung presyo kasi sa WESM, maaring mas mataas o mas mababa kaysa dun sa naitakda o yung nagarantiyahang kabayaran para sa kanila per kilowatt hour na mapoproduce nila at maje-generate, So, maje-deliver sa Ibig po atin. sabihin, yung JEOL na makikita na namin sa billing namin kada buwan starting January, ay ito na yung konsumo namin mula doon sa na-produce at na-distribute sa mga bahay-bahay namin na renewable energy. Kuryente mula sa renewable energy, tama po? Oo, kasama Hindi dyan yung ito, hindi po konsumo ito natin. yung magde-develop pa lang ng planta para sa renewable energy, sinisingil na sa amin in advance Hindi, para ipondo. hindi. Alright. Oo, hindi ganyan Yun yan. ang malinaw doon. Ang JEA allowance ay talagang para doon sa kabayaran ng kuryenteng na-generate na, na-supply na sa atin at na-konsumo natin. Hiwalay lang siya doon sa ginamitan ng fossil fuel katulad ng coal at ano iba pa na fuel din Oo. sa pag-produce ng kuryente. Oo, Nakahiwalay lang po tama siya yan. kasi ito renewable energy, correct? Oo, Alright. tama yan. Kasi doon sa mga konvensyonal na mga planta, sila naman ay nakakapagbenta doon sa regular na pamamaraan kung saan papasok sila sa bilateral contract sa distribution utility o sa RES o kaya magbebenta sa WESM. Pagdating kasi dito sa mga renewable energy, may kahirapan din kasi talaga na maibenta paminsan yung kanilang kuryente dahil nga ang isa sa mga nature ng renewable energy ay yung intermittency niya o yung hindi mo matukoy kung kailan siya available kasi nakadepende ka sa resource. Correct, So, oo. kung ang isang mamumuhunan ay mangangailangan ng assurance dahil siya din naman ay bukod doon sa kanyang ilalagak na puhunan, siya din ay mangungutang sa mga bangko. At para siya makapangutang, kinakailangan na maipakita niya yung magiging cash flow ng kanyang project o yung kanyang itatayong planta. So Okay. dito pumapasok yung mga programang tulad ng JEAP o yung feed-in tariff at dito maipapakita ng mga project developers
na maaari nilang maitayo nga at ang planta at makapagbabayad sila ng uutangin nilang puhunan. Bukod doon sa kanilang sariling puhunan na ilalagak doon sa Okay. project. Basta ang maganda na ito, Attorney Juan, ay nilinaw natin ngayon. Hindi ito pass on na kumbaga ay parang naunang puhunan tapos sa amin Oo. ipapasa, or hindi rin advance collection para sa development ng anumang planta ng renewable energy. Hindi po Oo. gano'n, ha? Yan po ay mapapangawakan hindi namin sa ganon. ERC, kundi ito'y konsumo ng kuryente na Yes, babayaran oo. po namin. Oo, actual na generate Aktual, at na-supply yung kuryenteng pinag-uusapan natin na kakailanganing tustusan nitong pondo na manggagaling sa GEA allowance. Ba't kailangan yan bundle? Mm-mm. Syempre, para meron din tayong transparency, mahirap Okay. naman na ang ating ibabayad, say para Ay, hindi sa natin alam generation, kung ano ay, yun. oo, naka-bundle sila na lahat generation patungkol sa kuryente. Dito sa pamamaraan ng paniningil natin ng generation, kasama dito yung mga karagdagan tulad ng feed-in tariff allowance at GEA allowance, at least makikita natin eksakto kung saan yung saan napupunta yung ating ibinabayad patungkol doon sa supply natin ng kuryente. Ilang porsyento na po ng renewable energy ang napapakinabangan po? Paganda nung ng batas taong natin dun eh. bayan? Oo. Oo. Ilang porsyento na Oo. po? Ang pagkakaalam ko ay mga nasa 30% mahigit, at ang target naman ay palakihin pa ito hanggang 35, 40, hanggang 50%. Kasi nga naman, kahit matagal na yung ating Batas. yung batas, maski pa mayroong mga karagdagan na mga renewable energy plants na pumapasok, mayroon din kasing karagdagan na pumapasok galing sa conventional at patuloy din na tumataas yung ating demand. Kaya't nababago-bago ang porsyento. Kaya't kung hindi makasasabay naman yung porsyento ng mga renewable energy plants na maitatayo, may iwan ito. Mm-mm. At hindi natin kukuha yung ating tinarget. Oh, malaki-laki na rin pala renewable energy. Sayang Although yung napapakina. 30% ay medyo mabagal yung dapat development. dapat no? tumaas pa Oo. kasi ang araw sa Pilipinas, sangkapero. napapakinabangan natin yung solar, no? Oo, Sa tubig. yun nga ang Tubig. kagandahan sa ating, Oo. yung sa ating bansa, mayaman tayo dyan sa pagdating sa araw. Oo. Dahil ang ating Tsaka lokasyon. mayaman tayo sa wind. Hindi nyo ba alam, ang dami mahahangin dito. Ang daming ubutang yabang sa paligid. Attorney. Marami rin tayong resource na wind. Yes, natin oo. ay isa sa mga gustong i-develop ng ating gobyerno, ng Good. ating Department Alright, of sige. Energy. Attorney, salamat thank sa you. oras. Mag-ingat Good morning, ka. sir. you, Thank you. Oo, salamat Joel at Weng. Good morning. Good morning to you, si Good Attorney morning. Francis Juan. Thank you. Chairperson Good morning. ERC, Thank mga you. kapuso. Oras po natin, alas 8:57. Radyo na. TV pa. Laban ng fake news. Dapat totoo. Charo Santos po. Nag-nursing student ako noon. Kaya sa gamot, alam kong dapat di lang basta abot kaya. Pinipili ko yung abot kaya pero de kalidad. RightMed. Kaya sa butika, laging itanong, may RightMed ba nito? If symptoms persist, consult your doctor. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero de kalidad. RightMed. Check sa quality. Check sa affordability. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngalay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. May high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal with Glucopro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. #1
sa Double B! Alright, anak ko, wala na